Nahubaran kami dito sa loob ng kulungan hanggang sa dumating sa point na ang makakashoot ay mananalo ng Kobe. At ito na nga, tinatanggal ko na. Uuwi ata ako dito na naka-underwear lang. Short ka ba ito? Bigay sa ba ito, Subgord? Non-stop production, all out, araw-araw yan na nangyayari sa amin dito sa bahay. Kaya kung hindi ka pa nakaka-order ng Toy Story Collection, pwede ka pang humabol, i-click mo lang yung link. 2 linggo na lang kasi at na-face out na to. Kaya kung hindi ka pa umaabot ay ito na ang pagkakataon mo. At lahat po nakikitain nito ay gagamitin natin for the missions. Kaya sa pagbili niyo po ng jersey ay nakatulong kayo na malaki. Click niyo lang po yung link and get your Toy Story Collection now. Anyway, bago po natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Proverbs 11 verses 18 to 19, evil people get rich for the moment, but the reward of the godly will last. Godly people find life, evil people find death. Guys, kung babasahin nyo ng paulit-ulit, madali lang siyang intindihin. Pero kailangan nating maintindihan kung anong difference ng godly and wicked. Walang malinis sa atin. Lahat tayo madumi. Lahat tayo makasalanan. Naging matuwid lang tayo sa mata ng Diyos nang mamatay si Jesus Christ para sa atin. So bakit po natin kailangang maintindihan to? Kasi madalas ang comparison lang is masama at mabuti. Kung ibabase natin sa standard ng mundo, madaling sabihin kung mabuti ang isang tao. Pero dito ang sabi is godly. Hindi lang basta mabuti. Sa Tagalog ay maka-Diyos. Mga taong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. So sa madaling salita, hanggat wala tayo sa Panginoon, we are the wicked ones. Tayo yung tinutukoy na evil people, na hanggat wala tayo sa Panginoon, ay walang matuwid sa puso natin. No one is righteous, no one is clean. Only by believing in the Lord Jesus Christ and surrendering your life to Him, can you truly be counted as righteous because of your faith. So sa madaling salita, without Jesus Christ, laging masama lang ang tumatakbo sa isip ng isang tao. Kahit gaano pa kabuti ang tingin natin sa sarili natin, dahil lang sa ginawa ng Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon na mapalapit sa Kanya. Hindi ito dahil sa mabuting gawa natin, kaya wala tayong maipagyayabang. Ang sabi dito, ang katanyagan ng mga taong layo sa Panginoon ay panandalian lang. Pero ang reward ng mga taong maka-Diyos ay walang hanggan. You need Jesus Christ in your life. Ganun lang kasimple yun. And sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to. Guys, nakakatuwang experience to pagdating dito sa jail. Nahubaran tayo. At dito nga kung sino makakashoot ay makukuha ang jersey nitong si Sean. Ayan na, isa-isa na kami nahubaran. Ang susunod na matatanggalan dito, walang iba kung hindi itong si Coach Rene. Para mas masaya, kung sino makakashoot ay makukuha nila tong Kobe ko. Ito na nga, tinanggal ko na. Uuwi ata ako dito na naka-underwear lang. Medyas lang. Short ka ba ito? Bigay sa ba ito, Subgord? Wala layo. At ayun na nga, tuluyan ng may nanalo ng Kobe at iiwanan natin yun dito sa bilangguan. Sobrang sarap sa feeling na kahit sa simpleng ganito ay nakapagbigay tayo ng kasiyahan. Pero ang pinakamagandang na ibahagi natin sa pagbisita natin dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos.